tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa pamamaril sa Sampaloc, Maynila ang nominee ng isang kumakandidatong party list. Isang pulis din ang sugatan. Balita hatid ni Jomar Apresto. Tinambangan ng isang dating chairman ng Barangay 435 sa Sampaloc, Maynila. Kinilalang biktima na si Lenensky Bakun. Ayon sa pulisya, tumatakbo siya bilang third nominee para sa Ang Bumbero ng Pilipinas o ABP party list. Nahagip sa CCTV ang aktual na pamamaril sa bahagi ng P. Guevara Street. Pero tumanggi muna ang mga kaanak na ilabas ito. Base sa ipinakitang video sa GMA Integrated News, kita ang biktima kasamang iba pa na nakatayo sa isang paradahan sa gilid ng barangay hall. Bigla silang napatakbo nang dumating ang gunman na naka-helmet at nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing app. Walang habas na pinagbabaril ng gunman ang biktima. Maraming tama yung ating biktima. Hindi muna natin pwedeng ibigay yung mga iba pang detalye tungkol dyan. Respeto na rin natin doon sa mga kamag-anak ng ating biktima. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang isang lalaking nakaputing t-shirt na nakipagbarilan sa gunman. Ayon sa MPD, pulis ang lalaking nakaputi at bumibisita lang sa isang kaibigan nang mangyari ang krimen. Nagkataon lang na witness niya yung pangyayari kaya bilang isang pulis nag-react siya at nakipag-engage siya dito sa ating mga suspect. Tinamaan sa kanyang paa ang nakasibilyang pulis. Isinugod sa pagamutan ng dalawang biktima pero hindi na umabot ng buhay si Bakud habang patuloy na nagpapagaling ang pulis. Sabi ng MPD, hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kaugnayan sa politika ang krimen. Nagkasa na sila ng dragnet operation at inalerto ang lahat ng ospital para malaman kung mayroong pasyente na nagpagamot matapos tamaan ng bala. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa pamamaslang. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala mga kapuso, kahit po tag-init ay posible pa rin ang mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm. Sa Naif, Cavite, matinding thunderstorm ang naranasan kahapon ng hapon. May kasamang hail o maliliit na yelo pa nga ang ulan, kasabay po ng malakas na hampas ng hangin. Tumagal ng 10 minuto ang hailstorm ayon sa ilang residente. Biglang buhos din po ng malakas na ulan sa Quezon City kahapon. Halos mag-zero visibility ang ilang panig ng QC Circle, Commonwealth Avenue, pati na sa kanto ng Mindanao Avenue at North Avenue. Mga local thunderstorm po yan ayon sa Pag-asa. Hindi yan epekto ng binabatayang low pressure area sa bandang Mindanao. Easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at huling namataan ang nasabing LPA sa layong 815 kilometers east-southeast ng Southern Mindanao. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone na siya namang direktang nagpapaulan ngayon sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Apektado po ng trough ng LPA ang Caraga at Davao Region. Posible itong maging bagyo ngayong linggo base sa forecast ng Pag-asa. 18 lugar naman sa bansa ang posibleng umabot sa danger level na init at alinsangan ngayong araw. 45 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sangley Point, Cavite. 44 degrees Celsius sa Pasay City, Masbate City at Pili, Camarines Sur. Habang 43 degrees Celsius sa San Jose, Occidental Mindoro at Puyo, Palawan. Pasintabi po sa mga manonood sa susunod naming ibabalita. Sugatan ang isang rider matapos sumemplang at pumailalim sa isang pampasaherong bus. Diyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Pumailalim ang isang motorcycle rider sa pampasaherong bus na ito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Ang 52 anyos sa lalaking rider, iniinda ang sakit sa kanyang mga paa na nagulungan ng bus. Isinugod sa ospital ng mga rescuer ang sugatang rider. Hindi na siya nakuna ng pahayag. Galing ang bus sa EDSA Centris at patungong Bulacan nang mangyari ang insidente. Mahigit 6 na paserong sakay ng bus. Kwento ng 44 anyos sa bus driver. Binabagtas niya ang Commonwealth Avenue na makitang sumempla ang sinusundan niyang rider. Nakapagpreno naman daw siya pero dahil kargado rin po ako, inabot pa po yung tao.
Yung motor hindi ko tinamaan, yung tao kasi tumalsik yung tao papunta rito sa bus. Dinala sa tanggapan ng QCPD Traffic Sector 5 ang motorsiklo at bus habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nasa kustodiya rin nila ang bus driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to properties. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsigawan ang mga nanonood sa isang ride na yan sa perya sa Tagbilaran, Bohol. Bigla kasing pumalya ang ride na may mga sakay pa. Sugatan po sa insidente ang isang babae. Ligtas naman ang ibang sakay. Ayon sa ilang sakay sa ride, may kakaibang tunog silang narinig sa ibabang bahagi ng ride bago ito bumigay. Paliwanag ng operator, nagkaproblema ang gulong ng ride kaya tumabingi. Ipinatigil na po ang operasyon ng nasabing ride. Sabi ng pamunuan ng perya sa isang Facebook comment, posibleng naapektuhan ng pag-ulan ang lupang kinatatayuan ng ride. Arestado ang isang pastora sa Baras Rizal na sumasideline umano bilang recruiter ng mga gusto magtrabaho abroad. Depensa ng suspect, bahagi ng aktibidad ng simbahan ng mga alok niyang biyahe. Narito po ang aking report. Hawak ang closure order mula sa Department of Migrant Workers. Pinasok ng mga kawani ng DMW at NBI ang kapilyang ito sa Baras Rizal. Huli ang pastora ng kapilya na bukod sa nagpapalaganap sa salita ng Diyos, nagsasagawa rin daw ng illegal recruitment operation. Pagkatapos po magsimba, after po ng Sunday service, nag-orient po siya na, yun nga po, nag-offer siya na pupunta daw po sa Japan. Pero tourist visa lang po. Pero nangangako po siya sa amin na pagdating sa Japan, may trabaho po kaming dadatnan doon at ang sahod po namin is 70 to 100,000. Ang mga complainant, nagbayad daw ng tig 40,000 hanggang 60,000 pesos. Pero ang kanilang mga dokumento, pawang peke umano. Nung pumunta po kami sa airport, 27 po kami lahat. Yung 11 po, pinauwi niya kasi sabi po niya, wala na daw pong ma-slot para sa ticket. So, 16 po kaming natira. So, 16 po kaming na-offload, naharang po kami sa immigration. Paliwanag ng suspect, bahagi ng kanilang church activity ang alok na biyahe. Sir, yung offer sa amin na yun during sa church. Hindi, sabi namin kung sino lang yung willing, take it or leave it. Kasi ito, yung sa pagta-travel namin, meron lang offer. Ito po sila na nagbigay po ng contribution, nakalagay naman po doon round trip ticket nila bilang turista. May mga napalipad naman daw ang pastora patungong Macau, pero kanya-kanyang hanap daw ng trabaho pagdating doon. Dahil ginagamit ng suspect ang simbahan bilang front umano sa recruitment, pinag-aralang mabuti daw ng DMW ang kaso bago isagawa ang raid. Nung nakarating sa amin ng balita, binalidate namin ng ilang beses. Ayaw nating may masira, no? Pero isa itong kapilya at sa kasamaang palad, ang una nilang mga naloko at nabiktima ay yung mga kapwa nila parishioners, no? Yung mga membro mismo ang nagsumbong. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro ang isang lalaking nahuli umano sa aktong nagnanakaw sa isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Chris, anong nangyari? Connie, naaktuhan daw ng isang residente ang krimen at isinubong niya ito sa kanyang anak na pulis. Batay sa investigasyon, pinuntahan ng pulis ang kanilang kapitbahay at nakita ang sospek na dala-dala ang mga ninakaw na gamit. Sinubukan siyang pigilan ng pulis pero bumunot ng baril ang sospek. Doon na raw napilitan ng pulis na ipagtanggol ang kanyang sarili at binaril ang magnanakaw. Nasawi ang sospek dahil sa tama niya sa tiyan. Nabawi naman ang 2 cellphone na ninakaw umano. Patuloy na inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng nasawing sospek at kung may kaugnayan siya sa iba pang krimen sa lugar. Patay naman ang isang rider matapos na bumangga sa isang nakaparadang truck sa Malasiki dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, binabagtas ng biktima na galing sa inuman ang isang kalsada sa barangay Talos Patang. Nawalan siya ng kontrol sa pakurbang bahagi nito hanggang sa bumangga sa truck. Ikinamatay niya ang matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Sinisikap kuna ng pahayag ng GMA Regional TV ang kaanak ng biktima. Kahit tag-init, may mga nakararanas pa rin po ng malalakas na pag-ulan sa ilang panig ng bansa.
Magpapatuloy kaya yan ngayong pong araw? Alamin na po natin kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Gandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir, itong malakas na ulan kahapon, ano ho ba at ang naging dahilan yan? Lalo na yung dun po sa may Cavite, may yelo pa nga, o hail. Normal pa ho ba yan ngayong tag-init? Well, kahapon, Miss Connie, nakaranas nga ng mga tinatawag nating localized thunderstorm. Mga ilang bahagi ng, hindi lamang ng Metro Manila, maging mga karating lalawigan nga, gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon at Pampanga. So kapag may mga localized thunderstorm ganitong panahon ng tag-init, posible tayong makaranas mga biglaang malalakas na buhos ng ulan. Minsan yung may mga bugso ng hangin o downbursts at in some rare instances ay umuulan nga ng yelo o hail. At normal na usually tumatagal niya ng mula 5 minuto, pinakamatagal na 1 hanggang 2 oras. Karaniwan isolated, hindi ito malawakang lugar na nangyayari. At karaniwan nga nagaganap itong mga isolated thunderstorm pag ganitong panahon ng tag-init at kapag papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan. I see. At so ngayon may possibility pa rin po na mangyari yan muli? Well, hindi natin nirurule out yan, gaya nga na nabanggit ko, Connie. Although yung inaasahan nating simula ng panahon ng tag-ulan sa ating bansa, posibleng under the normal months, yung June or July. Pero habang papalapit tayo dun sa buwan na yon, ay magiging madalas nga tayong makakaranas nitong mga ganitong isolated thunderstorm sa ilang bahagi na ating bansa kahit na at malinsangan ng panahon na nararanasan natin. Opo. Yung pong binabantayan nating low pressure area dyan sa Mindanao, gaano po ba kalaki ang chance na maging bagyo niyan? Well, sa ngayon po, malit ang chance na maging bagyo pero patuloy tayong magbabantay at magbibigay ng update sa pamamagitan nating public weather forecast. At patuloy na rin po yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang ahensya ng pamahalaan na karaniwan ay kasama natin sa paghahanda, lalong-lalo na pag ganitong may binabantayan po tayong sama ng panahon. Sa bahagi po ng Sorsogon, kung nasaan ang Mount Bulusan, ano ho ang magiging lagay ng panahon? Connie, hindi ito apektado nitong low pressure pero itong easterlies o hangin na mula sa silangan ang magdadala dito ng mainit at malinsangang panahon. Pero may chance rin ng mga isolated thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. Alright, maraming salamat Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Nabulabog ang isang computer shop sa Bacolod City nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Napatayo ang mga tao sa loob, maging ang babaeng yan na tinamaan pala ng bala sa tiyan. Lumipat siya ng pwesto habang nagtakbuhan ang ibang tao sa loob. May person of interest na raw ang pulisya. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga pulis, posibleng utang ang motibo sa krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang biktimang nagpapagaling pa sa ospital. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang mainit na balita hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa Papal Nunciature. Ito yung official residence ng Papal Nuncio dito sa Manila, kung saan dito kasi isinasagawa ang signing of Book of Condolences para sa pagpanaw ni Pope Francis. Makikita ninyo sa aking likuran ang mismong Papal Nuncio dahil siya mismo ang sumasalubong dito sa social hall ng Papal Nunciature ng mga nagpupunta rito para lumagda dun sa Book of Condolences. Nasa may bandang likuran yung 4 na libro ng Book of Condolences na kanilang inihanda para sa publiko na nais magbigay ng pahiwatig o magbigay ng mensahe, ng pakikiramay para sa pagpanaw ni Pope Francis. 2 araw lamang itong signing of Book of Condolence. Nagsimula na ito kahapon. Ito ay magtatagal hanggang mamayang alas 9 ng gabi at bukas ito sa publiko. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Nagkasunog sa likod ng isang public terminal sa Lambayong Sultan Kudarat. Sara, ano yung mga nasunog? Rafi, 24 na tindahan ang natupok ng apoy sa barangay Poblasyon. Kumalat din ang apoy sa kalapit na covered court. Wala namang nasaktan sa sunog. Hindi rin nadamay ang mga nakaparadang tricycle sa terminal. Sa paunang pagtataya, aabot sa mahigit 400,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Kabilang sa mga yan ang grocery items at iba pang paninda ng mga nasunog na tindahan. Iniimbestigahan na ang pinagmulan ng apoy.
Martes latest na mga mare at pare. Na-shock ang netizen sa advanced Mother's Day present ni biyahe ni Drew host Drew Arellano sa wifey niyang si Iya Villania Arellano. Happy vasectomy. Yes, vasectomy ang regalo raw ng Kapuso host. Isang uri yan ng minor surgery para sa birth control. Nag-share din si Drew ng moment niya habang nasa hospital. Nirepost yan ni Iya at sinabing last year pa raw dapat ang vasectomy ni Drew. Na-delay lang dahil ipinagbuntis ni Iya si baby Anya Love. Nakatanggap naman ng paghanga at well wishes ang couple mula sa kanilang mga kaibigan. Paano ba mag-report ng vote buying at ano ba ang abuse of state resources? Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga Election 2025 partner ng GMA Network, ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE, represented by Attorney Helen Graido, ang kanilang Director for Electoral and Technological Policies. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig at ng mga nanonood. Apo, sa inyo pong pagbabantay, ano-anong klaseng vote buying yung nagsusulputan ngayong 2025 midterm elections? Sa ngayon, Sir Rafi, ang isa sa mga paulit-ulit na nakikita po natin ay ang pag-gather or pulong-pulong po ng mga botante sa isang lugar at doon po nagkakaroon ng bigayan ay minsan grocery items, minsan cash na pera para po sa lahat ng mga pinupulong, minsan sa tulong ng mga barangay officials. Tapos pagkatapos po na magpamigay ng pera or ng grocery items, bigla pong sumusulpot ang mga kandidato po natin para ipaalala sa mga nakatanggap ng pera o ng grocery items na sila ang nagbigay ng pera or ng grocery items sa po niyan. Isa po yan sa mga talagang talamak po na nangyayaring vote buying na nare-report po sa atin. At usually po ginagawa ito behind closed door, hindi ba nakasarado yung gate o kaya nasa isang gusali. Pero paano ba matutukoy kung may magaganap ng vote buying o vote selling? Opo. Sa totoo lang, sir, sa mga nakikita po natin, minsan hindi na po sila nahihiya. Ako po personally nakakakita po ako ng mga pagpupulong sa mga basketball court. Meron pong nangyayaring ganon. Sa open area po talaga na makikita natin na pinapatawag po ang mga tao para po tumanggap ng pera mula sa mga kandidato. Meron din na gumagamit ng mga private function area. May iba nga po akong nalaman na gumagamit pa po ng mga sinihan sa loob ng mga private na mall sa mga syudad. Para po ipulong ang mga minamahal nating senior citizens, para po maka-receive or makatanggap ng pera mula sa mga kandidato. Kung ganito na sila ka-blatant, attorney, anong ibig sabihin po nito? Maaari kasi na yung mga mismong botante, hindi pa po nakakarating sa kamalayan nating lahat na ang vote buying ay isa pong election offense na hindi po dapat ito nangyayari at hindi po dapat sinasagawa ng mga kandidato, ng mga taong gustong maging pinuno po ng ating gobyerno. Kasi po through our survey, through our interviews po on the ground, sa totoo lang, minsan nakikita na ang vote buying, hindi po siya, kumbaga, na-override po or nalalampasan po ng economic requirement po rin ng mga tao. May iba po kaming nakakausap na sinasabi nga, ay sasamantalahin na lang namin ang panahon na ito para makabawi man lang sa mga kandidatong dati nang nangurakot sa amin. So, may ganun pong kamalayan na nakukuha po tayo mula sa ating mga kababayan. And sana po mabago na ito. Obviously, paglabag po ito sa bahagi ng namamahagi o yung nagbibigay ng pera. Pero may paglabag po ba kung sino yung tatanggap ng pera o pabor mula sa isang kumakandidato? Opo, kung magiging stricto po tayo, yes, meron din pong violation. Kasi meron po tayong tinatawag na election offense na vote selling. So two-way street po ito. Ang vote selling at vote buying, once na nagawa po ang transaction, parehas po itong nagiging violation. Pero maganda po na tandaan natin, since gusto po natin na ma-encourage po ang mga tao na mag-report, meron pong protection para sa mga taong gusto po mag-report tungkol sa vote buying, kahit na po ay sila mismo ay nakatanggap ng pera o ng grocery items mula sa mga kandidatong nag-violate ng election.
Ano pong pinakamatibay na ebidensya sa vote buying? Number one po, since most of us meron na pong smartphone, kung meron po kayo makukuha mga litrato ng mga goods or ng pera na pinapamigay, tapos yung existence po ng pera na yun at the goods na pinapamigay, ay nandun po mismo yung mga tauhan po ng mga kandidato, pati po yung mismong kandidato. Nakikita naman po natin, usually, kapag patawag po nila yan, nandyan po yung jingle nila. Pag po makapag-record kayo ng video, ipi-play yung jingle nila, nandyan ang poster, nandyan yung mga polyeto po nila or mga pamphlet. So, pwede po yun po yung mga evidence na pwedeng makala po na mga gusto pong magreklamo about vote buying. Ano naman po yung maituturing na abuse of state resources at sino yung dapat na magbantay nito, lalo doon sa mga incumbent officials na tumatakbo? Ang abuse of state resources naman, ito ay ang misuse or hindi paggamit sa tamang paraan ng mga pera o funds ng bayan. No? So ito po ang gumagawa po nito ay yung mga incumbents since sila po yung merong control sa state funds na ito. So makikita po natin na ginagamit yung mga mismong infrastructure, yung mga transportation, mga sasakyan, pati na yung mga tao na sinaswelduhan na gamit po ang pera ng bayan na ginagamit po ito for their own electoral advantage. Kasama po rito yung ayuda, hindi ho ba? Kaya lang may mga exemptions pa. Paano at saan po pwedeng i-report yung mga ganitong kalakaran ngayon pong eleksyon? Opo. Kung pagdating naman po sa pagre-report, sana po maano po natin, isa pong magandang direksyon at isa pong magandang balita na ang COMELEC, pinalawak po niya, pinalawig po niya yung, kumbaga yung puwersa laban sa kontrabigay. Meron na po silang Committee on Kontrabigay, so kasama po tayo doon, pati na ang ibang government agencies, particularly the law enforcement agencies. Nandiyan ang PNP, AFP, pati na ang DOJ. Pwede po kayong magpadala ng report doon sa committee mismo. Sila po ang bahala na mag-verify at gagawa ng mga papeles para po matuloy ang kaso. Pwede rin po kayong lumapit sa pinakamalapit po na mga police stations kasi alam natin isa yan sa pinaka-localized na law enforcement agency. No? Pwede po kayong lumapit sa mga PNP officials po ninyo para po mag-report ng mga incidents or violations of election laws na masasabi nating abuse of state resources. Ang pinakamahalaga, mai-report po ito mga to. Panghuli na lang po, sa simpleng paraan, paano po makakatulong yung mga kababayan nating botante na maisulong yung maayos at mapayapang eleksyon at hindi na lumaganap pa yung mga election-related violence? Siguro po pagdating sa election-related violence, information is very important. Information in terms of kung kayo po ay nakakaalam ng mga maaaring maging source or maging umpisa ng violence or maaaring may nalalaman kayong plano against officials or sa mga kandidato, pati na sa mga supporters. Maganda po na i-monitor at i-report po natin ito sa mga local na COMELEC officials po natin. Yan ang mga election officer na nakatalaga sa bawat probinsya, sa bawat munisipalidad. I-report po natin para po hindi na po ma-escalate or hindi na po lumala yung tip or lead po na nalalaman natin. Kasi syempre prevention is always better than any reaction, no? So syempre ayaw naman natin na magkaroon na naman ng mga casualties. So maganda kung sa tingin nyo may haka-haka yan or may narinig po kayo na sa tingin nyo ay reliable naman, i-report na po natin agad. Pwede naman po tayo mag-request ng protection in terms of our personal security. So maganda po na mai-report at maibigay ang information na relevant doon. At siguro iwasan yung awayan sa social media na pinagmumulan din na mas malaking away. Opo, tama. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat din po, Sir Rafi. Hello po sa lahat. Attorney Helen Graido ng Lente. Sa ibang balita, sinampahan na ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 48 iba pa. Ay kay Justice Undersecretary Nicholas T, kaugnay ito sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa Angeles City Regional Trial Court, isinampa ng DOJ ang kaso pero ililipat daw sa Pasig RTC. Alinsunod po yan sa utos ng Korte Suprema na doon dinggin lahat ng trafficking cases sa konektado sa Pogo.
Sabi pa ni Attorney T, iniutos na ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na ipagbigay alam na sa the Netherlands na may kaso si Roque, lalo't humihiling siya ng asylum doon. Si Roque ay abogado ng Whirlwind Corporation, ang may-ari ng kinatitirikang lupa ng naturang Pogo. Sabi ni Roque, desidido ang Administrasyong Marcos Jr. na sampahan siya ng anyay mga gawa-gawang kaso. Idadagdag daw niya ang latest na asunto sa basihan ng kanyang asylum application bilang biktima umano ng political persecution. Para naman sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, gawa-gawa lamang ang kaso laban sa kanyang kliyente na batayan niya sa mga ebidensyang iligal umanong nakuha. Gayunpaman, paghahandaan daw nila ang kaso at magtitiwala sa pasya ng korte. Si Ong ay authorized representative ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Huli sa CCTV sa Haro District sa Iloilo City ang pambubugbog sa isang lalaki. Maya-maya umalis ang lalaking nambugbog kasama ang isa pang lalaki. Ang biktima nagtamo ng bukol sa ulo at mga gasgas. Kwento niya, bumili sa kanyang online na hoodie ang suspect. Siya mismo ang nag-deliver sa suspect pero bigla na lang siyang pinagsusuntok. Ayon sa pulisya, mahaharap sa karampatang reklamong suspect na tinutugis pa. Pinag-aaralan din kung sasampahan siya ng reklamong pagnanakaw dahil hindi binayaran ang kinuhang hoodie. Ito ang GMA Regional TV News. Narito na ang mabibilis na balita. 2 ang patay dito sa Davao City matapos bumangga ang isang pick-up sa isang tricycle. Sa imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang pick-up driver habang binabagtas ang pakurbang parte ng kalsada kaya tumama sa kasalubong na tricycle. Dead on the spot ang tricycle driver. Namatay naman sa paggamutan ang isang pasaherong 6 na taong gulang. 6 na iba pa ang sugatan, kabilang ang 2 bata. Sumuko ang pickup driver na mahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Cebu City naman, nagtamo ng mga pasa at galos ang isang babaeng motorcycle rider matapos siyang mahulog sa isang bangin. Nagtulungan ang mga otoridad at residente na maiakyat siya at ang kanyang motorsiklo. Sabi ng pulisya, posibleng nawalan ng preno ang motorsiklo kaya dumire-diretso sa bangin ang rider. Mga Mare Pinay beauties on fire sa pagrampa ng more than 60 candidates ng Miss Universe Philippines 2025 para sa preliminary competition. Ready to conquer the universe ang atake ng kanilang mga pasarela. Showing off their fit and pageant-ready body naman sila, suot ang kanilang swimsuits. Sa evening gown competition, lumitaw lalo ang kanilang elegance and poise. Kabilang sa mga kalahok ngayong taon, si Sparkle Star at Reyna Hispano-Americana 2017, Winwin Marquez. Isa naman sa umupong hurado ng preliminaries, si Sparkle Star at Encantadia Chronicles Sangre Star, Bianca Umali. Hosted yan by Miss Universe Philippines 2024 at Miss Universe Asia Chelsea Manalo at Erica Christensen Lee. Sa May 2 ang coronation night ng Miss Universe Philippines sa Pasay. Mapapanood po yan sa May 4 linggo sa GMA Network at GTV. Sa non-commissioned survey ng Octa Research sa voting preferences para sa 2025 Senate elections, 19 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ang eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino at artista na si Philip Salvador. Isinagawa ang nationwide survey noong April 10 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 rehistradong botante, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Matapos po ang libing ni Pope Francis, itinakda na sa susunod na linggo ang Papal Conclave o ang pagpili sa susunod na Santo Papa. Ayon sa Holy See Press, magsisimula yan sa May 7 alinsunod sa desisyon ng mga kardinal. Sa ngayon, 252 ang kabuang bilang ng mga kardinal ng Simbahang Katolika. 135 sa kanila ang wala pang 80 years old at eligible na bumoto sa conclave bilang cardinal electors. 3 po sa kanila ay Pinoy. Pinakamaraming electors ang mula sa Italy, 17. Sinundan ng 10 mula sa Amerika at 7 naman mula sa Brazil. Kung pagbabasehan po ang rehiyon, mas diverse ng bahagya ang cardinal electors ngayon kumpara sa mga pumili ng Santo Papa noong 2013. Dumami ang electors mula sa South America, Africa, Asia at Oceania. May mga lugar ding first time na nagkaroon ng kardinal dahil sa appointment mula kay Pope Francis. 80% o 108 sa mga electors ay na-appoint sa panahon ng papacy ni Pope Francis. Walang katiyakan kung makadadalo silang lahat sa conclave. Para makapili ng susunod na Santo Papa, dapat makatanggap ng 2/3 vote mula sa mga present na electors. May mga seremonya pa bago ang mismong botohan, kaya kung tanghali o hapon na ito magsisimula sa May 7, isang round o balota lamang ang magagawa para sa araw na iyon. Tig-2 round ng balota naman tuwing umaga at hapon sa mga susunod o kasunod na araw. Kung wala pa ring mapili makalipas ang 3 araw, pwede silang mamahinga para magdasal, mag-usap at magnilay. Walang katiyakan kung gaano katagal ang conclave. Pwede itong umabot ng ilang araw, buwan o maging taon. Aabangan lang ng buong mundo ang isang senyales. Ang usok sa chimenea ng Sistine Chapel. Itim kung wala pang napipili at puti kung may bago ng Santo Papa. At iaanunsyo ang katagang Latin na Habemus Papam. Ibig sabihin, we have a Pope. Update po tayo kung kailan sisimulan ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang lugar sa bansa. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, target ng simula ng bentahan ng 20 pesos na bigas sa Visayas sa May 1. Sa May 2 naman ay target na rin na maibenta na rin ito sa mga kadiwa centers dito sa Metro Manila. Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang pahintulot ng COMELEC para masimulan na ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Eastern, Western at Central Visayas. Sa May 2 naman, ibebenta na rin ito sa mga kadiwa centers, kabilang na sa Baidome sa Visayas Avenue, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Philippine Fiber Industry Development Authority sa Las Piñas, Bagong Sibol Market sa Marikina, Disciplina Village sa Valenzuela, Navota City Hall, Camp Crame at sa Agribusiness Development Center sa Quezon City. Kasama na rin sa pilot testing ang mga LGU na sumuporta sa food security emergency kabilang ng San Juan City, Camarines Sur, Isabela, Navotas, San Rafael Bulacan, Cotabato, Sinuloan sa Laguna, Palayan sa Nueva Ecija at Mati sa Davao Oriental. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung hindi pa ito agad maaprubahan, ay maaaring mausog ang pagbebenta nito pagkatapos na ng eleksyon. Pinakita rin ng mga opisyal ang itsura ng bigas kapag nasaing na. Siniguro naman ng DA na maganda ang kalidad at fit for consumption ang mga bigas na ito. Connie, ito ang itsura sa malapitan ng bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos. Kung makikita nyo, broken yung ibang mga butil. Ito rin, Connie, yung bigas na ibinenta sa mga kadiwa centers sa halagang 29 pesos to 30 pesos. Ito naman, Connie, ang itsura ng 20 pesos na bigas kapag ka nasaing na. At inaasahan ka natin na pagdating ng May 1 at May 2 ay meron ng mabibili mga ganyan sa ilang mga lugar dito sa bansa. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nasa bansa si Japan Coast Guard Commandant Admiral Siguchi Yoshio. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, pasado 7 ng umaga ng gawaran ng arrival honors ng mga ng Philippine Coast Guard sa pamumuno ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang bumibisita sa bansa na si Japan Coast Guard Commandant Admiral Siguchi Yoshio.
Nasa bansa si Yoshio bilang bahagi ng maritime cooperation sa pagitan ng bansang Japan at Pilipinas. Kaugnay nito, isang bilateral meeting ang isinagawa matapos ang arrival honors. Sinundan naman ito ng pag-inspect sa BRP Teresa Magbanwa, ang 97-meter Japan-made patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Ikinatuwa naman ni JCG Commandant ang ginagawang pag-utilize ng PCG sa naturang barko. At sa mismong BRP Magbanwa, nagkaroon ng demo ang mga tauhan ng PCG at JCG ng kanilang arrest techniques na itinuro sa kanila ng mga tauhan ng Japanese Coast Guard. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Balita mula sa Visayas at Mindanao. Kinilala ang ilang kapuso programs at personalities sa ika-19 na UPLB Combrodsok Gandingan Awards. Best TV program host si Balitang Hali anchor Rafi Tima. Hindi lang para sa akin, para din ito sa bumubuo ng Balitang Hali. 20 years na ang Balitang Hali at hindi ko magagawa yung aking trabaho kung wala yung mga nasa likod ng camera. So ito'y para din sa kanila. Ito mga ganitong pagkilala ay sabi ko nga pat on the back ng mga katulad nating mamamahayag na nagtatrabaho lamang at nagtataguyod ng katotohanan. Best Field Reporter si GMA Integrated News Reporter Joseph Morong. Best News Anchor si 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Iginawad kay 24 Oras Game Changer host Martin Javier ang Gandingan ng Kabataan. Si 24 Oras segment host Kim Atienza naman, ginawaran ng Gandingan ng Edukasyon. Most development-oriented feature story ang How to Spot Deepfake ng 24 Oras. Most development-oriented gender transformative program ang State of the Nation. Most development-oriented musical segment program naman ang Judy's Tell, ang Ating Tinig, na produce ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment. Most development-oriented TV plug special citation ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies. Most development-oriented online feature article ang Living the History, Reenactment Buffs Tell Tales of Filipino Wartime Valor. Most development-oriented educational program ang The Hawi Severino Podcast. Wagi rin ang ilang programa at personalidad ng GMA Public Affairs, GMA Radio, at GMA Entertainment Group. Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag, hindi natatakot, at patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bumubuo po ng Gandingan Awards 2025, maraming salamat sa pagkilalang ito. Asahan po ninyo magpapatuloy kami rito sa aming misyon para sa bayan. Congratulations! Salamat! Kaya nagpakape. Oo, talaga. Congrats. Bukas ulit. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampet. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.